Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Sniper na napalabas noong 2020. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagpanggap na mga ngalakal ng basura ng napakahabang panahon pero ang totoo pala niyang katauhan ay isang napakagaling na sniper assassin. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang pangunahing base ng isang kriminal na organisasyon na nagbebenta ng mga organo sa loob ng maraming taon, karamihan sa mga ito ay galing sa mga bata, ay ipinapakita sa unang eksena ng pelikula. Sa oras na iyon, ang mga pulis ay naghahanda para hulihin si Sompa, ang malaking boss ng grupo na ito. Hindi nagtagal, si Jinming ay isa sa mga pulis at napansin niya ang isang maliit na bata mula sa malayo. Bagamat gamit lamang ang isang lumang bote para makakita, alam ni Jinming na darating si Sompa sa loob ng mga 5 minuto. Ngunit hindi niya kayang ilayo ang kanyang mga mata sa bata, na tila may problema. Sa paglabas ni Sompa mula sa kanyang sasakyan, hinaharap ni Jinming ang isang mahirap na desisyon. Dapat ba niyang subukan hulihin si Sompa o tulungan ang bata? Sa huli, siya ay nagpasya na tulungan ang bata, ngunit ang pagpili na ito ay nagdulot ng malaking engkwentro sa pagitan ng pulisya at ng mga masamang tao. Ang magandang balita ay nailigtas ang maliit na bata, ngunit ang masamang balita ay nakatakas si Sompa. Matapos ang isang dekada, ang batang lalaki ay lumaki na at kilala na ngayon bilang si Jintai. Si Jinming, na nagligtas sa kanya noon, ngayon ay nagtuturo sa kanya at sa isa pang batang sniper, si Xiao Mei. Palaging nagpapaligsahan sa kasanayan sa pagbaril si Jintai at Xiao Mei, ngunit sa kanilang dalawa, medyo mas magaling si Xiao Mei. Madalas na binibrief ni Jinming si Jintai na maaaring hindi siya mabubuhay kung ang kanilang mga laro sa pagsasaboy ay mauuwi sa tunay na labanan. Para kay Jinming, ang pangunahing trabaho ng isang sniper ay manatili sa buhay kahit higit pa sa magaling na pagbaril. Isang gabi, lasing na lasing si Xiao Mei. Di malaon, sinabi ni Jinming kay Jintai na tulungan siyang makauwi ng maayos si Xiao Mei. Ngunit si Xiao Mei, bilang isang taong palaging nasa laban, tumanggi na tanggapin ang anumang tulong mula kay Jintai, ang kanyang pangunahing kalaban. Nang bumalik ang lahat sa pagsasanay kinabukasan, tanging sina Jintai at Xiao Mei lamang ang nagtapos at ngayoy mga miyembro na ng seguridad. Si Jinming ay talagang masaya para sa kanila. Isang plano para arestuhin si Sompa ang inilatag ng maaga pagkatapos. Si Xiao Mei ay labis na nasaktan sa sandaling si Jintai ang napili na pamunuan ng koponan sa halip na siya para sa mahalagang posisyon na ito. Gayunpaman, hindi masyadong umaasa si Captain Wong. 7 beses na niyang sinubukan na arestuhin si Sompa, ngunit sa bawat pagkakataon, mayroong nangyaring hindi maganda. Naniniwala siya na isa sa kanyang mga kasamahan ang palihim na tumutulong kay Sompa. Tulad ng dati, mali rin ang plano na ito. Maraming miyembro ng team ang nasaktan o namatay, kaya't sinabi ni Jinming kay Jintai na umalis doon. Mukhang si Choi ang tumutulong kay Sompa dahil siya ang nag-ulos sa komunikasyon ng team. Si Jintai, na matapang o marahil ay medyo baliw, nagpasya na ituloy ang laban kahit na mukhang masama na ang sitwasyon. Nang mag-alala si Jinming dito, hiningi niya kay Xiao Mei na magtipon ng bagong grupo ng tao upang tulungan siya. Ngunit tumanggi si Captain Wong, nais niyang malaman kung sino ang traidor bago ang lahat. Sa sumunod na pangyayari, nag-resume ang komunikasyon, at lahat ng partido ay nakakakita kay Jintai na lumalaban sa kalaban ng mag-isa at lumalabas na tagumpay. Pinakita pa niya sa lahat ang isang video ng isa sa kanyang mga laban, ngunit wala si Sompa roon. Sa madaling panahon, sinabi ni Captain Wong kay Jintai na hanapin ang lahat ng lugar sa lugar na iyon. Nakatuklas si Jintai ng isang computer na may impormasyon tungkol sa mga individual na empleyado ng masamang karakter na si Sompa. Ang nagulat kay Jintai ay nang makita niyang nasa listahan si Jinming. Iniutos ni Captain Wong kay Stalmey na arestuhin si Jinming kahit na kanyang pinakita ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap na ipakita na hindi siya masamang tao. Pagkatapos nito, sinubukan ni Choi na barilin si Jinming mula sa malayong lugar, ngunit masyadong mabilis si Xiao Mei at binaril si Choi, nagsimula ng malaking shootout sa loob ng kanilang pangunahing gusali. Nang makarating si Jintai doon, nakita niya si Captain Wong na malubha ang sugat. Sinabi ni Captain Wong na si Jinmin ay nagtatrabaho para sa masasamang tao at si Xiao Mei rin. Sa mismong sandali na iyon, sinubukan ni Jinming na sorpresahin si Jintai, ngunit mabilis si Jintai, at nagsimula silang mag-away. Sa oras na iyon, sinabihan ni Jinming si Jintai na ibaba ang kanyang armas, ngunit sumali na si Xiao Mei, at muling nagsimulang magbarilan at mag-away ang lahat. Sa kabila ng lahat ng ito, si Jinming ay nabaril. Upang gawing mas masama, sumulpot si Sompa at sinabi sa kanyang mga tauhan na pasabugan ang buong gusali na mayroon pa si Jintai, Jinming, at Xiao Mei.
Si Jintai, na nakaligtas mula sa malaking pagsabog 8 taon mamaya, ay may magulong anyo at madalas lasing. Isang araw, nadamay siya sa gulo dahil sa pera na kinuha ng kanyang anak mula sa iba. Dahil sa kanilang paniniwala na sangkot si Jintai, siya ay bagbog sarado. Pati na rin ang perang ninakaw ng kanyang anak ay ibinalik sa kanya. Sa madaling panahon, dinala ni Jintai ang bata para ipakilala sa kanyang ina, at doon lumabas na si Min pala, isang babae na nagbebenta ng kanyang katawan para sa pera. Nang marinig niya ang tungkol sa ninakaw na pera, iniaalok niya ang kanyang sarili bilang kabayaran, ngunit tinanggihan ito ni Jintai. Sa halip, nagpasya siyang ang bata ang magtatrabaho para sa kanya. Nang marinig ito ng bata, tinanong niya si Jintai tungkol sa kanyang bayad, ngunit sinabi lamang ni Jintai na matulog na lang siya dahil abala sila kinabukasan. Kinabukasan, lumabas sila upang hanapin ang mga lumang bagay na maari nilang ayusin at ibenta. Habang nasa labas, napansin ni Boy, na tawag lang sa kanya, ang isang tarpaulin na nag-aalok ng magandang halaga para sa dugo. Sa kanilang tahanan, unti-unti nang natutunan ni Boy ang pagtatrabaho, at ipinaalala sa kanya ni Jintai na kailangan pa rin niyang mag-aral. Di nagtagal, dumating si Min upang makita ang kanyang anak at nagulat sa makitang nag-aaral ito. Hindi ito isang bagay na ginagawa niya sa kanilang bahay. Binibigyan ng bata ang kanyang ina ng permiso na tanggalin ang kanyang salamin, nagtataka kung bakit niya hindi pa ito nakikita ng walang mga ito. Nang gawin ni Min ito, maliwanag na isa sa kanyang mga kliyente ang nagbigay sa kanya ng pasa. Maikli pagkatapos, nagpasya si Boy na humingi ng pera kay Jintai upang makatulong sa pangangailangan ng kanyang ina sa loob ng ilang araw. Matapos makuha ang pera, dinala ng ilang lalaki ang pagkain kay Jintai bilang pasasalamat. Nakita mo, sa buong panahon ng kanilang pagsasama, tinuruan ni Jintai si Boy kung paano magbasa at sumulat. Iniulat ni Min ang isang hindi gaanong kilalang katotohanan, ang tunay na pamangkin niya ay si Boy at hindi ang kanyang anak. Sa kaganapan, lumabas na ang tunay na ina ni Boy, ang kapatid ni Min, ay nadamay sa masamang gawain sa droga at gumawa ng ilang napakasamang desisyon. Dahil hindi niya may pambayad ang utang, ginawa ni Min ang lahat ng trabaho na kaya niyang gawin, kahit yung mga hindi niya gusto, para mabayaran ang utang ng kanyang kapatid at alagaan si Boy. Habang sila'y nag-uusap, abala si Boy sa kanyang pag-aaral, ngunit biglang huminto at iniwan ang kanyang lapis. Min ay tapos nang makipag-usap tungkol kay Boy at nagpaalam sa kanya bago umalis papuntang kanyang bahay. Si Boy, sa pagitan ng mga sandali, ay naghanap ng nahulog na lapis. Nang siya ay matisod sa isang nakatagong kahon, sa loob ay natagpuan niya ang maraming kagamitang pangbahay. Nagsimula siyang mag-isip, si Jintai kaya ay isang mamamatay tao o marahil isang pulis. Pagkatapos marinig ito, in-advise ni Jintai si Boy na matulog na lang nang hindi sinasabi ang anuman pa. Mukhang si Jintai ay tila may malakas na damdamin sa sandaling iyon patungkol kay Jinming. Nangangarap siya tungkol sa kanya sa buong oras. Upang harapin ang mga alaala na ito, madalas siyang umiinom upang makahanap ng kapayapaan. Gulat na gulat nandito pa rin si Jinming. Sa totoo lang, siya ang pumalit kay Songpa bilang may-ari ng bad business. Sa kabilang banda, si Xiaomei ay kasama pa rin ni Jinming, laging nasa kanyang tabi. Siya ang inatas ang pumatay ng isang kalaban na negosyante para kay Jinming, kasama ang isa pang lalaki na tinatawag na si Long. Pagkatapos nilang matapos, sinabi ni Xiaomei kay Jinming na may nakita siyang may parehong blood type sa kanya. Malaking balita ito dahil tandaan mo, si Jinming ay may mahinang puso matapos siyang barilin ni Jintai 8 taon na ang nakakaraan. Agad pagkatapos, dinala tayo ng eksena sa nakaraang 8 taon. Sa oras na iyon, si Dr. Kim ang nagligtas kay Jinming mula sa panganib ng kamatayan. Sa lahat ng ito, natuklasan ni Xiaomei ang tunay na kulay ni Jinming na siya ay kasama ni Songpa. Ang pag-alaala kay Jinming na nagligtas sa kanya noong siya'y bata pa ang nagpigil sa kanya na tapusin ang kanilang relasyon. Sa halip, tinutukan niya si Songpa at ang kanyang grupo, nagdusa ng mga sugat sa proseso. Ngunit biglang sumulpat si Long, kanyang nilabanan si Songpa at ang buong grupo nito. Pagkatapos, ibinuking ni Dr. Kim kay Xiaomei ang isang hindi gaanong kilalang katotohanan, kailangan ni Jinming ng bagong puso kada ilang taon dahil sa problema sa puso. Bukod dito, ang kanyang blood type, BOA negative, ay medyo bihirang klase. Pagbalik kay Jintai, natuklasan niya na nawala si Boy mula sa kanyang kama nang siya'y magising. Agad namang dumating si Boy na may dalang maraming pagkain, inumin, at pera. Si Jintai ay nawala ng kanyang kalmahan at iniutos kay Boy na umalis ng tuluyan, sa paniwalang nanakaw na naman ito mula sa kanya. Gayunpaman, nadama ni Jintai ang panghihinayang at nagtungo upang hanapin si Boy. Natagpuan nga niya ito, ngunit hindi sa magandang kalagayan.
Di mali pa ang ilang sandali, hinuli ni Long si Boy, at doon sinubukan ni Jin-Tai na iligtas siya ngunit hindi niya magawa dahil may baril si Long. Nang maalala ni Jin-Tai ang sign ng donation ng dugo na nakakuha ng atensyon ni Boy kanina, agad na nagtungo si Jin-Tai upang tingnan kung totoo ngang nag-donate si Boy ng dugo para sa konting pera. Nang mangyari iyon, nagbigay ng donasyon si Boy ng umaga. Nangambahan, tinanong ni Jin-Tai ang isang doktor para sa mga detalye kung saan maaaring dalhin ang mga organo ng tao ng mga di kapanipaniwala na organisasyon. Iniulat ng doktor ang lahat at ibinigay ang isang address. Narinig ni Jin-Tai iyon at pumunta sa lugar na iyon na nagpapanggap na isang restoran. Sa pagpapanggap na isang empleyado, maingat siyang umikot na nakatuon lalo sa morgue na umaasa na hindi mabubuking si Boy. Nagkaroon siya at ang isa pang empleyado ng muntikang aksidente sa elevator, ngunit maayos niyang inayos ito. Sa gabal, gayunpaman, hindi nagtagal ang problema, ang manggagamot na si Jin-Tai na unang kinausap ay nagbalik loob sa kanya sa isa pang manggagamot sa kainan. Bago niya napagtanto, si Jin-Tai ay sinusubukan ng mawala ng malay gamit ang isang gamot ng may-ari ng restoran, si Dr. Kim. Nararamdaman ni Jin-Tai ang pag-ikot ng kanyang ulo, ngunit nagsumikap siyang labanan ito. Sa kanyang gulat, nakilala niya ang doktor na ito ang parehong si Dr. Kim na nagsikap na saktan siya noong siya ay bata pa lamang. Nagalit si Jin-Tai at gusto niyang malaman kung nasaan si Boy. Si Dr. Kim ay binaril ng mortal bago may makapagbigay ng sagot ang sinuman. Ang sandali na ang telepono ni Jin-Tai ay umugong at nagpakita na tinawagan siya ni Xiao Mei, natanto niyang si Xiao Mei ay kasabwat sa mga ilegal na transaksyon na ito. Ginamit ni Jin-Tai ang isang matalim na paraan gamit ang kutsara upang ilihis ang kanyang atensyon at maging sanhi ng pagkawala ng kanyang focus. Binigyan ito siya ng maikliang pagkakataon na makatakas mula sa mga putok na inilagay niya sa kanya. Agad pagkatapos, sinubukan ni Xiao Mei na bumaril kay Jin-Tai, ngunit nakagawa siya ng paraan para makatakas muli. Ngunit hindi nagtagal, siya ay na-stranded sa isang silid kasama ang gang ni Long. Si Jin-Tai at si Long ay nag-engganyo sa isang mabagsik na laban na sumunod. Sa kabila ng kaguluhan, nagtagumpay si Jin-Tai na kunin ang kwintas mula kay Long at agad na umalis. Si Jin-Tai ay naglakad-lakad ng parang lito dahil sa gamot na ibinigay sa kanya ni Dr. Kim. Swerte na lang, nakatagpo siya ng mga lalaki na agad na tumulong sa kanya. Kinabukasan, nagtanong ang mga lalaki tungkol kay Boy at kung nasaan ito. Si Jin-Tai ang nagbigay ng masamang balita sa kanila, sinasabi na si Boy ay inagaw ng isang gang na nagtutulak ng ilegal na mga organo. Nang marinig iyon ni Min, siya ay nagalit at sinuntok si Jin-Tai habang ang luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Nandoon, sinikap ni Jin-Tai na aliwin siya dahil sa takot para sa buhay ni Boy sa pamamagitan ng pagkukwento sa kanya na iniisip niyang buhay pa si Boy. Sumabay si Jin-Tai sa mode ng aksyon at binakbak ang lahat ng buhok sa kanyang katawan, isang pagbabalik sa kanyang mga araw bilang gwardya. Binunyag din niya ang isang armas na itinago niya halos 10 taon na ang nakalilipas bilang bahagi ng kanyang plano upang hilahin si Long. Ang kwintas na kinuha niya kay Long ay ipinangalan niya at ni Min. Ang tagapagpahiram sa pawn shop, na isa sa mga tauhan ni Long, agad na nagbigay alam kay Long tungkol dito. Agad pagkatapos, kinonfronte ni Long si Jin-Tai, nagmamatsyag na malaman kung nasaan si Jin-Tai. Sa biglaang pangyayari, isang bala ang tumama sa kamay ni Long, ito'y mula sa malayong distansya na binitiwan ni Jin-Tai. Pagkatapos, nagkaroon ng bar-ilan, ngunit nakakuhang hulihin ni Jin-Tai si Long. Pagkatapos, dinala ni Long si Jin-Tai sa kung saan karaniwan inilalagay ang mga bata, ngunit wala si Boy sa oras na iyon. Kinuha ni Jin-Tai ang isa sa mga tao sa lugar na iyon upang mag-hack sa mga bank account ng masamang organisasyon. Pagkatapos, nagpasya siyang tapusin si Long, nakakita ng wala ng silbi sa kanya. Kinuha ni Jin-Tai ang tawag ni Xiao Mei nang tumawag sa telepono ni Long. Nagmungkahi siya ng isang kalakalan, ang batang lalaki kapalit ng hack na impormasyon ng account. Sa limitadong mga opsyon, pumayag si Xiao Mei, nagtakda ng isang midnight rendezvous sa isang gusali sa East City. Si Xiao Mei ay naghanda sa isang bubong ng gusali habang dumadapo ang dilim, handang kunan ang larawan niya. Ngunit sa kanyang pagtataka, sa halip na si Jin-Tai ang dumating, si Min ang nagpakita. Sa pagkadismaya, nagpaputok si Xiao Mei ng isang babala na humihingi ng pagdating ni Jin. Laging tapang na bata, ipinangako niyang sasaktan ang kanyang sarili kung itutok sa kanya ni Xiao Mei ang kanyang kutsilyo. Jinming ay nangangailangan ng dugo at puso ng batang lalaki na nagdulot ng problema kay Xiao Mei. Habang sila'y nagtatangkang makatakas, napapalibutan sila ng grupo ni Xiao Mei, ngunit dumating si Jin-Tai para iligtas sila.
Habang isinusuko ang mga masamang tao isa-isa, habang si Min at si Boy ay tumatakas, si Jintai ay nagmamasid mula sa malayo upang bantayan sila. Sa isang mabilisang kilos, ginamit ni Xiaomei ang mga lalaki bilang pananggalang sa kanilang laban, ngunit hindi nag-atubiling sumugod si Jintai. Sa isang matalim na pag-atake, ibinagsak niya si Xiaomei. Siya rin ay tinamaan ng balang ngunit na-save ng kanyang bulletproof gear. Si Xiaomei ay hindi masyadong swerte, at hindi umabot sa oras na tila ba't bumagsak na ang alikabok. Si Jinming ay biglang sumulpot, kumuha ng buhay ni Min. Si Boy ay muli na namang nasakot. Ikinagulat ni Jintai nang malaman niyang si Jinming ay hindi lamang buhay kundi kasangkot din sa mga iligal na gawain. Habang nag-aayos si Jinming para sa isang prosedurang medikal, nagkaroon ng putukan na sumabog at tinamaan ng bala ang nagmumula sa palibot na protective glass sa paligid niya. Kaya naman, sinabi ni Jinming, na dating nagtuturo kina Jintai at Xiaomei, sa kanyang grupo na habulin si Jintai. Bagamat si Jintai ay lumalaban sa dating koponan ng kanyang dating guro, siya ay higit pa rin sa kanilang lahat. Ang laban ay umabot sa loob ng isang gusali kung saan agad na inasikaso ni Jintai ang mga tauhan ni Jinming. Pagkatapos ng 8 taon, oras na para harapin ni Jintai ang kanyang dating guro. Sa kabiglaan, ibinaba ni Jintai ang lahat ng kanyang armas, hindi siya doon para makipaglaban, nais niyang iligtas si Boy. Kahit na si Jinming ay binaril siya ng 2 beses, hindi sumalag si Jintai. Sa sandaling iyon, nagtataka si Jinming kung bakit si Jintai ay sobrang maingat kay Boy, gaya ng pagtataka ni Jintai kung bakit iniligtas siya ni Jinming noong nakaraan. Pagkatapos ng isang sandaling paggalang kay Jinming, lumakad ng malungkot si Jintai. Hindi nagtagumpay si Jinming sa pagsusuri sa puso pagkatapos ng maikli. Kinabukasan, habang dinala ni Jintai si Boy sa paaralan, unang beses na tinawag si Jintai ng maalab na, "Daddy," ni Boy. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.